Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Isang hapon na naman po ng ating vlogging, ng review, and unbox ng unit ng ating mga ka-Airsoft. Okay, mga ka-Airsoft, no, nandito tayo ngayon sa ating shop para i-review and unbox yung request na unit ng mga ating ka-Airsoft sa different part of the Philippines. Okay, number 1, Sir Eric Castro of Camarines Sur. Ang unit ng ating ka-Airsoft, Sir Eric Castro, is the... Ganun pa rin. Okay, another unit of 1911 Drug Lord's Pistol. Classic 1911, the Drug Lord's Pistol. Okay, then, unit ng ating ka-Airsoft, Manuel Santos of Daet, Camarines Norte naman. Okay, ang unit ng ating ka-Airsoft is the Glock 18. Okay, Glock 18 na Black Series na Gen 4. Ang Glock 18 equipped with single fire and equipped with a rapid fire. Dual firing mode, okay? Then, last unit, unit ng ating ka-Airsoft is unit ni Ma'am Madeline Bailon of Virac, Catanduanes. Woo! Grabe, ang layo! Virac, Catanduanes, no? So, unit ng ating ka-Airsoft, Madeline Bailon, okay? Pair of the Limcat Battle Cat. Okay, bali maglalaro sila ng kanyang mister. Tig-isa sila, okay? Kay Ma'am Madeline siguro to. Okay, then kay Sir ito. Okay. Bali 2011, parte ng 2011 STI Limcat Battle Cat. This is the how do you call this? This is not violet, fuchsia, no? Hindi, kasi yung pinaghalong violet and pink, fuchsia yun eh. Okay, then, the black edition. Okay, what is good and special about both of this unit, malalaman ninyo mamaya lang konti. Okay, then, shout out ka Airsoft Eddie Boy of Candelaria, no? Hindi ko pa maisasabay yung unit mo kasi hindi pa naiayos yung payment, okay? As soon as maiayos mo na yung payment, ila-live natin yung unit mo, no? I-demo and unbox natin. Ano kaya yun, Lucas? May Shopee or Lazada? Check mo nga kung kanino. Okay, no? Ayan nga. Good afternoon. Good afternoon. Ano mas maganda, boss? ENC or WE? John Lloyd Alonso Cabrera. Definitely WE. ENC, naku po. Walang kakwenta-kwenta ang ENC kumpara mo naman sa WE. Laglag na laglag yan, no? Hindi na kailangan tanungin yan. Kasi WE, kahit ano siya, kahit entry level na matatawag, is still Taiwan, di ba? ENC, China talaga yan, sablay yan, walang kakwenta-kwenta yan, no? Kaya kung yan ang pipiliin mo over the WE, wala na, no? Tapos na ang laro, GG na, first blood kagad, di ba? First blood kagad dyan, no? So, yun, makinig ka lang para hindi ka, di baling wag ka nang bumiling pistol kung ang bibilin mo rin lang ENC brand, no? Ibang usapan naman pagdating sa rifle, okay? Pero sa pistol, sasabihin ko lang sa iyo yung totoo, don't go for that brand, no? Kasi hindi ka rin mag-e-enjoy talaga dyan. Promise, no? Yan, diretsong sinasabi ko lang sa iyo kasi based on our daily experiences. Kanino yun? Okay. Based on our daily experiences, yan talaga yung mga unit na panggulo, no? Masakit sa ulo, okay? Good afternoon sa lahat. Good afternoon sa mga kaibigan natin na seaman, sa mga kaibigan nating construction worker, sa mga kaibigan nating politiko, sa mga kaibigan natin dyan sa lugar ng norte, ng south, at saka ng east. East area is Rizal, di ba? Tanay, Baras, ano pa ba to? Cainta, Taytay, di ba? Yan, yan. Antipolo. Hello sa inyong lahat dyan, no? Hanggang sa Halahala. Halahala. Dulo yun, no?
Morong yun, Morong, Teresa, di ba? Dire-diretso yun. Then, Hala-Hala, no? Hala-Hala, Rizal pa rin eh. Hello sa inyo lahat mga ka-airsoft. Miss ko na kayo, no? Good thing na rin na konti lang ang nagpapabook ngayon ng COD kasi nakakatamad din bumiyahe, nakakatamad lumabas. Bakit? Unang-una, kawawang-kawawa yung sasakyan, no? Times 2 yung hit na na-experience niya during the normal days, no? Biruin mo, yung sasakyan, dati hindi naga-outside temperature na 40, 43. Ngayon, grabe, nagpo-45 yung outside temperature ng sasakyan ko, no? Which is hindi ko gusto, hindi normal yun. Dati kasi ang outside temperature niya mataas na yung 35. Pag nag 36, 37, medyo oops, naaawa na ako dun sa sasakyan, no? Kasi kawawa, no? Kumbaga mas mabilis kasi yung wear and tear ng sasakyan pag ganun katindi yung temperature, no? Kaya nga ano, 'di ba? Sa lugar ng mga malalamig na lugar like Baguio, Tagaytay, pansinin mo yung mileage ng sasakyan nila. Kahit mataas, hindi ganun laspag yung makina ng sasakyan nila, no? Kasi mababa lang yung temperature doon. Yung temperature doon is napapanatili sa 28, 29, 30, 'di ba? Ganun. Kaya yung wear and tear ng sasakyan nila ron, pag nag-change oil sila, hindi kasing itim ng langis ng dito taga Maynila, no? Pag kinompare mo yung let's say kasi ang sasakyan every 5,000 mileage nag-change oil. 5,000. Yun yung standard talaga, no? Every 5,000 mileage. Pansinin mo yung langis, no? ng sasakyan dito sa Maynila. Compare mo yung langis ng sasakyan doon sa Baguio, sa Tagaytay, yung sa mga malalamigan lugar. Tanay, Rizal, yan, malalamig dyan eh. Pansinin mo yung langis nila, hindi ganong maitim, hindi gaanong maaligasgas. Compare mo dun sa langis ng sasakyan na bumabiyahe lang ng Maynila, no? Grabe ang itim nung langis pag nag-change oil, especially diesel. Grabe ang itim. Pero yung mga ano, paano ba sabihin to? Yung mga nando sa malalamig na lugar, medyo less ang pagkaitim nung ano niya, nung langis niya, no? Okay. Okay, good afternoon, Emmanuel Sanggalang. Good afternoon po. Ano po maganda? EMG or SWC sa Tibay? Parts and availability. Ano yung SWC? Wala yata, sa tagal ko sa airsoft, wala akong napapansin na SWC. No? Yun. Wala akong napapansin na SWC, ah. Okay? Pasensya na, hindi ko kaya sagutin, no? Kasi, medyo hindi maganda, hindi kompleto, hindi detalyado yung tanong. EMG, yan, may brand na EMG. SWC, wala pong SWC, no? Okay, so, saan na pa tayo? Nawala tuloy. Okay, no? Idol, gandang hapon, sabi ni Archie Limpahan. Hello, gandang hapon po. Len Horwood, no? Do you stock any target quality airsoft pistol contender? Yes, we have a stock, no? Of different kinds of variant and models of pistol that can that you can use into a competition or practical shooting. We have lots of stock. Okay, then good PM sir, how to order po from Antipolo Rizal? Oy, ayun, Antipolo Rizal, how to order? Syempre mag-PM ka sa amin, no? Let us know kung magwo-walk-in ka, gusto mo shipping or gusto mo magpa-COD para dyan ka pumili on the spot. Okay, SRC pala, big man. SRC. Regarding sa availability ng parts, both meron. Yun nga lang, medyo mahal ang parts ni EMG, no?
pero both meron. Ang kasarapan naman sa SRC standard ang parts, no? Maliban lang sa mga valve, okay? Pero both naman meron, yun nga lang, mas mahal lang yung isa. Tapos, si SRC naman, mas matibay than the EMG. Based on our experience, okay? Kasi ano yan eh, malalaman mo kung matibay, syempre, sino yung mas maraming bumabalik, di ba? So far, walang halos bumabalik na SRC, no? Kaya, I can say that the best talaga ang SRC. Sir, pwede ba mag-walk-in dyan? Pwede naman, siyempre, basta bibili. Di ba? Pwedeng mag-walk-in, basta bibili. Mahirap kasi mag-walk-in, chuchu lang, chuchu. Chuchu, baruchu lang, no? Titingin, hahawak, kakasa, ikakasa, nilalaro yung magazine, tapos, sir, babalik na lang ako. Sir, magpapaalam ako sa asawa ko. Sir, tatanungin ko yung kapatid ko. Yun ang pinakapangit, di ba? Huwag mong idama yung misis mo, ikaw ang gagamit eh. Huwag mong idama yung pinsan mo, ikaw ang gagamit. Nananahimik yung kapatid mo, biglang siyang isasangkalan mo, di ba? Basta, kung bibili ka, okay, punta ka, pwede yun, di ba? Pero kung titingin ka lang muna, nood ka na lang ng vlog, no? Tingin ka na lang sa vlog. Ang hirap kasi dun sa ibang ka-airsoft, no? Bibilis ng kamay, hinawakan lang, kinasa agad, di ba? Tandaan nyo ito mga ka-airsoft, yung barel, kahit sa mga gun store, hindi nyo dapat, kung ikaw yung tao na may disiplina, kung ikaw yung tao na may malawak na pag-iisip, pag nahawakan mo yung barel, hindi mo ikakasa agad. No? Matik yan. Tandaan nyo, no? Hindi nyo ikakasa agad yung barel. Kahit mahawakan nyo, maging tunay or airsoft man, no? Kung meron kang pag-iisip, malawak yung utak mo, alam mo sa sarili mo na hindi mo dapat ikasa yon, pero ginagawa mo pa rin, no? Maraming ganun ka-airsoft, no? Minsan hindi na lang nagsasalat siguro yung mga dealer, pero ugaliin nyo na pag hinawakan nyo yung barrel, hawakan nyo lang. Hindi yung pag hinawakan nyo, ganito ginagawa ng mga ibang ka-airsoft, halatang halata mong walang disiplina eh. Habang tinitignan nila, ginaganto, oh. Sa tingin nyo, tama ba yon, di ba? Anong ginagawa mo? Ba't ginaganon mo? Anong pinipil mo doon? Ba't ginaganyan mo, nilalabas-masok mo yung magazine, di ba? Ako, pag ganon yung ka-airsoft, medyo nawawala ako sa mood, sa totoo lang, no? Pag barubal yung ka-airsoft, kaya nga hanggat maaari, sa totoo lang, ayaw ko nakikipag-close sa ka-airsoft, no? Feeling kasi nung iba, pagka-close mo na, normal na ugali kasi ng Pinoy yun eh. Yung pag close kayo, parang barubal, parang hindi marunong rumispeto, di ba? Signs of disrespect yon dun sa kausap mo. Habang nag-uusap kayo, yung produkto niya, kinakasa-kasa mong ganyan, di ba? Ikasa mo kung yun na sana yung unit na kukunin mo eh, di ba? Pero tumitingin ka pa lang, ayaan mo lang yung kamay mo, di ba? Limit mo yung kamay mo, wag kang, kasi signs of disrespect. Ito tamaan kung siling tatamaan Tatamaan lang naman dito yung mga taong mga taong walang disiplina no? Yun lang ang tatamaan dito. Pero kung ikaw, ang dami ko kasing client na doktor, attorney, ano pa ba, politiko. Yung unit, kung hawakan nila ganyan. Yan, ganyan, no? Ganto Yan. Hawakan nila, nakaganyan. Sisipat ng ganyan. Okay? Ganyan umawak yung mga doktor, attorney, police. 'Di ba? Lalo na mga kapulisan natin, never nilang gagawin 'yun, yung ganyan. Ang gagawin nila, pag pulis ang umawak, kasi part of their training, aalisin yung magazine. Saka titignan nyo yung unit. Okay? Yan. Disiplina yan ng mga kapulisan natin. Kasi nag-undergo yan ng training. Ibig sabihin, yung training nila is ina-apply nila. Okay? Never, wala akong naging customer na police, bodyguard, security, na ginaganyan-ganyan yung magazine, no? Habang nag-uusap kami, ginaganyan-ganyan. May gumawa sa akin ng tinalikuran ko eh.
tinalikuran ko, kahit bibili siya, sabi kong gano'n, sir, sorry kung gano'n, pero yung tipo mo hindi dapat mag-airsoft eh. No? Bukod sa bastos na siya sa akin, 'di ba? Kahit kayo mababastos kayo eh. Let's say kayo yung may-ari ng unit. Ito na lang, wag ka na seller. Tropa mo na lang, tropa mo. Okay. Yung unit tinitignan niya, papayag kayo tropa mo ginaganto yung unit habang nag-uusap kayo? Payag ka? Payag ka doon? Di ba? Ginaganyan sa'yo sa harap mo. Payag ka nun? Malamang hindi ka papayag nun. Malamang sasawayin mo, tol, wag. Wag naman ganyan. O, di ba? Yun, ano? Yun, kaya ako, nabastusan ako, kaya pinaalis ko na lang. Sabi ko, sir, wag na. Wag ka na lang bumili unit. Yung tipo mo, hindi dapat magka-unit. Diniretso ko. Kasi, mga ka-airsoft diretso lang ang kausap. Hindi kita bobolahin. Hindi kita pagbibigyan doon sa mali mong ginawa. Diba? Kung kukonsintihin ko yung mali mong ginagawa, hindi mo na malalaman yung tama. Kaya alam mo yung tama kasi idinidiscuss sa'yo yung mali. Diba? Ganito yan. Para masabi mong maganda to, kailangan merong isang comparison na pangit. Diba? Kaya mo nasabing maganda to kasi merong pangit. O, gano'n. Kaya mo nasabing maganda ang serbisyo ng Big Man kasi naranasan mo yung pangit na serbisyo ng iba. O, yun, gano'n, diba? Kaya mo nasabing mabait si Big Man kasi naranasan mo yung barubal yung iba. Kaya mo nasabing diretso magsalita si Big Man kasi naranasan mo yung binobola ka dun sa kabila. O, yun, diba? Kaya mo nasabing masarap bumili sa Big Man kasi naranasan mo yung totoo sa Big Man na bagay na hindi mo naranasan dun sa kabila. Okay? Kaya mo nasabing maganda ang performance, ang quality ng unit ni Big Man kasi naranasan mo na yung unit mo ay yung unit mo ay, kaya mo nasabing maganda yung naka-fixed barrel kasi yung unit mo ganito. Kumakalog, di ba? Walang upgrade, walang tuning, walang trigger job. Yung unit ni Big Man, ayaw kumalog kahit anong gawin natin. Kasi naka-fix outer barrel. Okay? Yun. Sorry pero na-discuss ko lang sa inyo para at least, halimbawa, kayo na, oras nyo nang bumili ng airsoft. Kaya nyo na, afford nyo na. No? Hindi kailangang mamupo ka dun sa seller. Yung pagharap mo pa lang ng maayos, yung pagkilos mo pa lang ng maayos, is signs of respect na, no? Tandaan mo kahit mapera ka, sa totoo lang, no? Yung mga, sabi ko nga sa inyo, yung mga elite, yung mga talagang may mga pera, yung may mga pambili talaga, simpleng-simple lang yan pagtitingin ng unit, hawakan niya, ganyan. Tama ba, Big Man? Gaganin yan. Tapos, sisipat yan. Yun. Ganon. Tapos ganyan lang yan. Pero subukan mo. Yung mga tao naman talaga na hindi naman tayo sa nang mamaliit pero yung mga taong walang disiplina, pagkahawak ng unit, ganyan yan, no? Kakasa. Gaganyanin sa harapan mo. Diba? Buti kung ito na kagad yung bibili niya. Diba? Ayun. Ayun. Yan ang dahilan. Diba? Okay, no? Okay, shoutout Eric Castro, Manuel Santos, tsaka Madeline Bailon of Camarines Norte, Camarines Sur, Daet Camarines Norte, at tsaka Virac Catanduanes. Lahat pala tong item na to going south, no? Okay, so let's start the review and unbox, no, ng ating mga ka-airsoft. Okay, Idol Big Man, magkano pinakamurang pistol dyan, no? Okay, then Emmanuel Sanggalang, sir. Okay, good afternoon po. Ano pong bagay sa newbie?
Anong bagay sa newbie? Bagay sa newbie yung maayos na unit. Okay? Kung newbie ka, huwag kang bibili ng budget meal. Kung newbie ka, huwag kang kukuha ng low budget. Kaya naging low budget, low quality, walang kwenta. Kaya naging mura kasi gawan Lunes, sirang Martes. Kung newbie ka, matotroma ka kung yun ang kukunin mo. Bumili ka ng maayos, bumili ka ng Taiwan, bumili ka ng mid-class, bumili ka ng high-end. Pwede yun. Hindi sasakit ang ulo mo. Okay? Yun. Tips kaya para sa newbie. Hill Balboa, manood ka sir para malaman mo kung paano yung layaway natin. Okay? Nood ka ng mga video, no? Anong unit yung hawak mo, Idol Bigman? Kulay pink. Bali, ano to? Limcat Battle Cat unit ng ating ka-airsoft from Virac Catanduanes, Madeline Bailon. Okay? Okay, good day, Boss Bigman. Demetrio Bautista. Okay, Jack Pierre Herodias, alam mo naman, hindi ka naman bago rito sa page. Alam mo naman na hindi pwede magtanong sa di ba? Hindi pwede magtanong during the vlog ng price. Okay lang kung bago ka sa page hindi ko na dededmain ko na lang. Kaya lang matagal ka ng client di ba? Sana naman sir para hindi ka pamarisan nung iba. Para hindi isipin nung iba na pwede, sana naman kayong mga nakakaalam na, nakakaintindi na, usapan naman, di ba? Wala magi-inquire ng how much. Di ba? Kasi hindi naman live selling to vlog to, review and unbox. Woo! Ano naman, makisama naman, di ba? Ang dami nang ang pasaway. Ikaw na nakakaintindi naman, na naging customer ka na before, sana naman sa'yo man lang magmula yung pagbabago para naman wala nang gumaya na mag how much, 'di ba? Hirap naman 'di ba? Tapos pag nasaling kayo, sasabihin niyo suplado. Hindi tayo suplado. Gumagawa lang tayo ng tama, 'di ba? Ayaw lang natin yung mga bagay na hindi tama. Review and unbox to, hindi naman live selling 'di ba? Sana makisama kayo, no? Kasi para maayos ang pagbablog natin, okay? Hindi ka naman bago rito sa page, Matagal ka na nga nag-i-inquire, di ba? Wag naman ganon, no? Jack Pierre, no? Sana, no? Sensya na, Boss Bigman. Sige, okay lang yon, pero sana yan na yung last time, no? Kasi minsan parang nambabastos na lang Minsan parang sumusubok na lang kung hanggang saan yung pasensya mo di ba? Yun. Kasi gusto kong makita yung mga chat ng mga nagtatanong, ng mga importante, yung mga need ng urgent question, urgent answer, di ba? Okay, pa-shoutout Bigman Demetrio Bautista. Saludo ko sa iyo, Idol. Tama lahat ng sinasabi mo, kahit airsoft yan, pumuputok pa rin kasi yan. Benny Salongsawa. Okay. Paano ma-fix yung ganun? Ano yun? Nag-lock na ito ba ako kasi hindi naka-fix barrel? Paano ma-fix? Siyempre, bibilang mo ng fix barrel. Di ba? Ayan. Paano magkakaroon ng preno yung isang bike? Siyempre, bibilan mo ng preno. Di ba? Paano tatakbo yung sasakyan? Siyempre, bibilan mo ng gas. Di ba? Ayan. No, ngayon, paano ma-fix barrel yan? Siyempre, gagawin. I-fix barrel. Bibili ka ng fix barrel. Yun, okay na? Yun, no? Diretso lang, no? Pasensya na, wala tayong oras makipagbolan, di ba? Haha, bawal magtanong, pinapainit nyo ulo. Hindi naman bawal magtanong, Mark, Barry. Hindi tayo bawal magtanong, kaya lang, may mga tanong kasi na needs a urgent response. May mga tanong na, walang iniwan, papasok ka sa kainan. Sir, kain kayo? Dapat pa ba tanongin yun? Di ba? Pumunta ka sa gasolina, sir, papagas? Dapat pa ba tanongin yun? Di ba? Hindi bawal magtanong. Kaya lang, may mga tanong na hindi na dapat sagutin matik na di ba? No? Katulad mo, nanonood ka, iba yung pagkaka-absorb mo sa utak mo, di ba? Sasabihin mo, bawal magtanong. Hindi bawal magtanong, kaya lang, may mga tanong na sarcastic na, alam ko, nagigets mo yun, di ba? Okay, paano mag-order sa'yo, boss? Baguhan lang po, salamat. Mag-order, sir. Bali, pag mag-order kayo, mag-PM kayo, para malaman nyo muna, syempre, yung price before kayo mag-order.
mag-PM kayo para malaman nyo yung details. Okay? Yun. Kasi hindi pwede mag-order dito sa page. Alam nyo ba na yung, kaya hindi ako nag-a-answer din ng mga queries, details regarding dito. Kasi, mandaming scammer watching sa atin. Okay? Yung scammer na yan, tumitingin ng mga prospect victim. Halimbawa, ikaw nag-inquire ka, sir, magkano yung Glock? Sinabi ko yung presyo. Ano yung susunod mo na sasabihin? Ay, okay, sir, order ako niyan. Oh, order ako niyan, sasabihin mo. Nakita ng scammer, potential buyer ka. Potential victim ka. Ipi-PM ka nila. Ngayon, nag-PM sa'yo, akala mo ngayon, staff ni Bigman or si Bigman yun. Diba? O ngayon, anong gagawin? Sasabihin sa'yo, sir, ito yung presyo. Send ka lang ng pera. Send ka lang ng advance payment or payment per, sasabihin sa'yo. Ngayon, ano mangyayari? Magsesend ka ngayon through GCash. Na-scam ka na. Bandang uli, lalapit ka sa amin, Bigman, bakit yung item ko wala? Oh, hindi ka naman namin ka-transaction eh, di ba? Wala naman tayong naging pag-uusap. Oh, yun. Nabibiktima na kayo. No? Kung interesado kayo, ito tignan nyo. Ang dami namin everyday client. Yung mga everyday client namin, tulad dito, Madeline Bailon, nakikita nyo bang nagko-comment na, Bigman, magkano yung ganito? Bigman, magkano yung ganon? Bigman, kuha ko nun. Oh. Eric Castro of Camarines Sur, meron ba kayong nakita sa mga vlog ko na, Bigman, magkano yung Desert Eagle mo? Diba? Wala kayong nakikita kasi yung tunay na bibili, nag-PPM yun. Diba? Ngayon, yung mga maiingay lang na hindi mapagsabihan, yan yung mga napadaan lang. Minsan nga, yung mga maiingay, nagyayabang lang sa kapwa ka-airsoft eh. Diba? Every live, nagtatanong ng iba't ibang unit. Eh, alam naman niya na hindi naman talaga dapat sa comment section nagtatanong, di ba? Tandaan nyo, kaya hindi kami sumasagot ng mga inquiry nyo kasi may dahilan. Unang-una, para hindi ka rin ma-scam. Potential victim ka pag nireplyan ka namin. Okay? Sana maunawaan nyo, boss. No? Para rin sa inyo yun, no? Okay? So, let's review and unbox. Unit natin kay Airsoft, Eric Castro, Camarines Sur. Yung unit niya is yung Drug Lord's Pistol. What is good and special? Special talaga to. Because of the markings. Because of the engraved design, no? Bagay na wala kang makikitang ganyan sa ibang version ng pistol. Sa 2011, so far, wala pang engraved na ganyan. Sa mga Beretta, wala pa rin. Sa mga Glock, walang ganyang engraved, no? Makikita mo lang yan sa 1911 Classic. Bakit? Bumagay yung itsura sa kanya, no? Boss, baka ma-high blood ka, relax. Hindi ako actually talagang high blood ako, Juan Delgado, pero nag-maintenance na tayo. Uminom na tayo, kaya lang talagang talagang kahit anong gawin natin, meron talagang mga hindi sumusunod eh. Hindi ko alam kung hindi makaintindi, pero lagi naman natin sinasabi yun, di ba? Na wag magtatanong ng price kasi magiging potential victim ka ng scammer, di ba? Actually, high blood talaga ako, mataas dugo ko, pero bumababa dahil sa maintenance at saka dahil dun sa mga mababait na ka-airsoft. Okay? So, this is a 1911. Ayan, makikita nyo, powered by a 1911 itong pistol na to. Present ang hammer, ang beaver tail, okay, nandyan. Ang trigger, syempre, conventional slide stopper, napakaganda niya, okay? Ayan, makikita niyo yung, bumagay yung grip, no? Yung grip, yung wooden grip na ganyan, bumagay sa kanya. Sumakto, suwak na suwak classic, no? Okay, ano yung special dito sa unit na to? Special to kasi pang collection to, okay? Kung ako, sa totoo lang, kung ganito unit ko, hindi ko siya gagamitin as barubalan. I mean, hindi ko siya gagamitin paano ba sabihin to? Yung daily, hindi ko siya ipanglalaro. Gagamitin ko to, ako lang gagamit. Tipong magpa-firing ako, dadamahin ko lalaruin ko yung mga bakanting oras ko. Ako lang, no?
Hindi ko ipapahiram, ipapahawak. Pag ganito yung unit mo, dapat maging madamot ka, no? Kasi ganito yan, dalawa lang ang sumisira sa airsoft, yung gumagamit at saka yung bala. Ngayon, yung gumagamit kasi nito, halimbawa, pinahiram mo sa pinsan mo. Worst case scenario, pinahiram mo overnight or 2 days. 2 days na hindi pa isosoli yan. Tandaan mo yan. Ngayon, yung the way ng pag-aalaga mo, the way ng paghawak mo dito, pag ikaw paghawak mo to, baka ganito mo pahawakan eh. Diba? Or, hawak mo talaga ganito. Pero hindi. Yung pinsan mo or yung hunang hiram nito, ginaganyan-ganyan pa yan. Diba? Talagang sinasagad nila. So, pag nalaglag, anong mangyayari? Masisira. Diba? Pero ikaw na may-ari, talagang secure na secure sa yung unit mo. Diba? Pag ikaw na may-ari, pag magkakasaka, soft lang. Diba? Baka sila nagmamala FPJ, nagmamala Action Star, di ba? O baka talagang hard ang kasa nila. Ngayon, pag ikaw, pag gumagamit ka, talagang simpleng-simple lang, pak. Pag sila talagang mga one hand dyan, humahampas, di ba? Yun. Iba, yung pag-aalaga mo. Pag ganitong unit mo, alagaan mo kasi, not the ordinary pistol na makikita mo everyday. So, mas mataas ang value habang tumatagal. Okay? So, let's review and unbox. Magazine, single stock. So, limited lang ang bala mailalagay mo. Maximum of 15 rounds lang. Sa unit naman, hindi siya naka-fix outer barrel. Kasi, mawawala yung pagiging classic niya kung i-fix outer barrel natin siya. Pero ganun pa man, kahit hindi naka-fix outer barrel, kaunting-kaunti lang yung clearance niya. Compare mo dun sa T-Rex mo na nabili mo dun sa iba. Compare mo dun sa high kappa mo na nabili mo dun sa iba. Okay? Kasi pag high kappa, dito ka sa Big Man bumili, naka-fix outer barrel. Pag T-Rex dito, naka-fix outer barrel. Eh dun ka sa iba bumili, hindi naka-fix outer barrel. Nakita mo yung kay Big Man naka-fix outer barrel, ngayon gusto mo magpa-fix outer barrel. Doble gastos. Di ba? Okay, so let's begin. Lagay tayo, number 1 lagay tayo ng silicone oil. By the way, ang gas na gagamitin natin is 12 kg only. Hindi siya pwedeng gamitan ng 14 kg. Spray tayo sa valve ng silicone oil. Okay, then sa nozzle, sa inlet. Then after that, kasa natin, ilock manually, spray tayo dito sa slide stopper. Then spray tayo sa nozzle. Okay. After that, release to. Then pag naka-engage hammer, rest. By the way, may beaver tail. Kailangan i-press mo yan para mag-fire. Ha? Pag hindi mo na-press, hindi siya magpa-fire. Upside down, 2 seconds lang. 1, 2, 2 seconds para sa full rounds is sobra-sobra. Okay. Reloader, para speed loader kung tawagin, para mabilis maglagay ng bala. Okay? Hatakin pababa ang spring. Put your right thumb here para kung mabibitawan mo, siya yung sasalo. O, yun, katulad nun, nabitawan ko. Ito yung sumalo. Hindi ito kasi pwedeng mabasag to. Okay? Hatak. Put your right, yun, no? Grabe. Hatak. Put your right thumb here. Then, dito ilalagay yung bala sa front. Tutok mo lang yung reloader mo. Okay. Okay, yan ha. Sa paglalagay ng bala ng 1911, you can never go wrong. Hindi tulad sa 2011, minsan hindi siya naka-align ng left, right, left, right. Ito, talagang isang alignment lang sila kasi single stock magazine lang. Okay? Ngayon, meron ng oil. Fire na tayo, okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Pwede mong i-save. Ayan, pag naka-save, yung save niya hindi siya ambi, hindi tulad ng ibang 1911. Classic lang talaga siya, one side lang, 'di ba? Nandito lang sa left, okay? Ayan, pag naka-save hindi mo siya mapipindot, unsave mo muna pag magpa-fire ka na. Firing. Open bolt kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos, reminder lang, ito yung gagamitin ni Coco Martin ngayon sa Batang Quiapo. Pasingawin,
ay make sure na wala lamang bala at wala lamang hangin bago itabi. Okay? Pasingawin kung di nagagamitin. Dami pang laman nito, sayang, pero ha? Okay, yan. Ngayon wala na laman. Good to go na. Unit ating ka-airsoft, Eric Castro of Camarines Sur. Ito. Okay? Tabi mo yung isa, oh. Yun, no? Okay, next unit natin is unit ni Manuel Santos of Daet, Camarines Norte. Okay? This is the Glock 18 Gen 4, Glock 18 dual firing mode. Meron siyang single fire, mayroon rin siyang rapid fire. Okay? Disclaimer muna, no? Learn how to manage, learn how to properly select your firing mode. Okay? Kasi yung mga unit na may rapid fire, malaki yung chance na masira sila dahil dun sa rapid fire function. Okay? Kasi ang mga pistol talaga, hindi naman sila talaga design para sa rapid fire. Okay? It just happened na naglagay ng features na gano'n yung supplier nito, which is yung WE. Naglagay siya ganong features, but it doesn't mean na madalas natin gagamitin. Kasi kung madalas natin gamitin yung rapid fire, mas prone sa pagkasira yung unit. But it doesn't mean na nagsi-single fire ka lang, hindi na masisira yung unit mo. There's a possibility pa rin, no? Na pag nasira yung unit mo, whether single fire or rapid fire ang gamit mo, isang buong assembly ng hammer set ang kailangan mong palitan. Okay? Isang buong assembly. Hindi pwedeng yung single fire lang. Single fire lang papalitan ko, yung rapid fire hindi ganoon, no? O kaya pag yung unit mo nagra-rapid fire na, yung rapid fire palitan lang natin into single fire, hindi pwedeng ganoon. Isang buong assembly yung papalitan mo. Okay? Kaya ako sinabi to para you know what to expect, no? Kasi ako mismo medyo alangan ako magbenta, mag-release ng mga unit na may rapid fire. Actually, ayaw ko talaga, no? Hindi ako basta nagre-release ng Glock 18 ng mga may rapid fire unless talagang mapilit yung client. Pakialamero ko kasi concern ako dun sa client, no? Malayo yung client nito, taga Camarines Norte. Biruin mo, yung Camarines Norte is 380 kilometers away from here in Bulacan. No? Kailangan mo ng let's say na nasa 9 to 11 hours of ride sa sasakyan para makarating ka sa Camarines Norte. Hindi isang kanto or isang bayan ang pagitan namin ni Sir Manuel Santos. Okay? Ang daming bayan, dadaan ka pa ng San Pablo, Laguna, ng Quezon, 'di ba? Ilang bayan ng Quezon tapos bago ka tumungtong ng Bicolandia, 'di ba? Okay, Daet, Camarines Norte, layo. Kaya ako sinasabi 'yun, okay? Learn how to manage, learn how to manage your firing mode, okay? Ang Glock 18 dual firing mode, pag nasa taas, single fire. Pag ibinaba, that's the time na magra-rapid fire siya. Okay? So, always start pa lang natin palagi sa single fire. Parang pag nagda-drive ka ng sasakyan, primera muna bago ka magsesegunda or tersera or kuwarta. Okay? So, Glock 18, normal, full metal internals, pero ang grip is hard polymer. Hard polymer, ibig sabihin, hindi siya metal. Okay? Let's begin by releasing. Tingnan mo kung sino yung mga tao. Let's begin by releasing the magazine. Okay, so, this is the magazine. Ang magazine is maximum of 27 rounds. Pero meron lang tayong tamang bilang na inilalagay dyan. Hindi mo pwedeng punuin yung 27 rounds. Why? Kasi masisira yung mismong spring. Okay? Hindi natin sinasuggest na punuin kasi masisira, mai-stress yung spring. Okay? Ngayon, lagay muna tayo ng silicone oil, syempre, no?
Silicone oil, press the valve, then oil. Okay. Silicone oil is very important, especially sa Glock, okay? Tapos, sa inlet valve. Okay. Then, sa unit, kung si 2011 or si 1911 and 2011 nilalagyan natin sa gilid, si Glock nilalagyan dapat dito sa taas para maiwasan mo yung pagkakagasgas. Okay? Yan. Then, ilock mo manually, then sprayan din natin yung nozzle. Okay. Then, release. Then, rest. Okay? Ngayon, dito na tayo. Maglalagay tayo ng green gas. Ang green gas na ginagamit kay Glock is 12 kg only. Huwag niyong gagamitan ng 14 kg. Sisirain niyo lang. No? Upside down, sakto mo, then gitna mo, then press down. 1, 2. 2 seconds. Sobra-sobra para sa isang puno. Okay? Ngayon, this is the magazine. Hatakin pababa. Yung 1911 dito sa gilid. Ito nasa gitna, parang mga high pa. Hatakin pababa. Okay, then, put your right thumb here. Sorry, hirap na hirap akong humatak. Wala akong kuko. No? Okay, hindi katulad ng mga ibang mga nakarang araw, medyo merong nakalawit na kuko. Ngayon, wala akong kuko ngayon, kaya dumudulas-dulas, no? Okay, so, yun na yung bala. Sorry, napuno ko, napasarap ako. Okay lang, kung napuno, kasi magpa-fire naman tayo kaagad, Okay, di ba? Ngayon, pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay. Ngayon, firing tayo. Single fire muna. Single fire. Rapid fire natin. Try natin. Baba natin. Rapid fire. Single fire. Balik natin. Nagkatalsikan Open bolt. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Ang hammer ng Glock, nasa loob. Okay? Okay. Then, make sure na ibabalik mo lagi sa single fire. Sa taas nakatutok. Okay? Kasi para hindi masira yung unit natin. Maiwasan nating masira. Okay? Then, pag wala nang hindi na gagamitin, make sure wala lamang bala at hanggat maaari walang lamang hangin. Pasingawin. Okay, unit ready for shipping. Unit ng ating ka-airsoft, Manuel Santos of Camarines Norte. Okay. Ito na po, packing na and shipping na. Okay, last but not the least, unit ng ating ka-airsoft, ka-airsoft Madeline Bailon. Pair of, sandali, merong Lucas. Sino tao? Nang? Oh, benta mo na. Ilan? Kamo? Okay, bali pair of Limcat Battle Cat series, no? What is good and special about the Limcat Battle Cat series? Okay? Itong mga unit na to is ito yung mga pang-competition. Itong mga unit na to, ito yung mga ginagamit, gustong-gustong gamitin ng mga nagko-compete sa mga practical shooting range, di ba? Ito. Bakit? Anong meron dyan sa unit na yan, big man? Madali bang gamitin yan? Masarap bang gamitin yan? Yes. Definitely madaling gamitin. Definitely masarap gamitin dahil dun sa meron sila na wala sa iba. Okay? We all know this is a 2011. Mabigat, malakas, mapalag, malakas ang recoil. Pero dahil sa mga upgrade nila, tulad ng fixed outer barrel, hop-up rubber, okay? Hammer pad protection. Magwell. Magwell, parang embudo to, no? Alam nyo ba, para na sa mga hindi nakakalam, yung nakalagay dyan na magwell, hindi pampapogi yan. Akala kasi nung iba, gwapo. Pag may magwell, ayos, ang pogi, gwapo. Nakamagwell Pero hindi pampapogi ang magwell. Alam nyo ba na napakalaking tulong ng magwell, especially sa mga competition. Sa mga competition, nagmamadali yan Kasi may pinaglalaban ng oras dyan. Kasi kung ikaw, nagko-compete ka,
halos lahat kayo magagaling eh. Halos lahat kayo sharpshooter na. Ang paglalabanan nyo na lang is yung oras. 'Di ba? Anong oras, ilang oras bago nyo na hit yung different stages ng target nyo. 'Di ba? Ngayon, nilagay yan dyan para mabilis. Kasi, just imagine, pag mabilis, embudo siya. Embudo yung design niya. Para, kahit hindi mo maisentro yung magazine mo, dahil nga embudo, dudulas siya, sesentro siya. Imaginein mo, walang magwell. Pag nagmamadali ka, pwedeng kumalang. Halimbawa ito, kunin natin ito. Halimbawa ito, walang magwell. Nagmamadali ka, pwedeng kumalang yan. Ayan, kalang, madali, nagmamadali ka, ayan, pwedeng kumalang. Pero dahil nga sa embudo, na yung magwell, ayan, napakadali, di ba? Yun ang silbi ng magwell. Ang magwell, hindi nilagay dyan para, para pampapogi. Hindi yan, unit natin kay Airsoft, Madeline Bailon, pair of the Limcat Battle Cat. Isa pang, meron itong unit na to, naka-bypass ang beaver tail. Okay? Anong silbi nun? Naka-bypass. Yung beaver tail, hindi mo na kailangang i-press para mag-fire. Yung mga ibang unit na nakita nyo kanina, na unang dinemo natin, merong beaver tail yun, yung unang-una. Si 1911, si 2011. May mga beaver tail yan. Kailangan mapipindot mo to para mag-fire. Pero ito, tignan nyo. Dahil nga naka-bypass to, ayan, hammer, ayan, diba? Mapipindot mo kahit hindi ko to pinipindot kasi naka-bypass to. Kasi bakit naka-bypass? Kasi ginagamit sa competition. Okay, gagamitin sa competition. Bakit pag gagamitin sa competition, dapat walang hammer, ay walang beaver? Advantage mo yun. Pag walang beaver tail, walang lag. Kasi wala ka nang pine-press-press dito. Pak. Dire-diretso ka na. Di ba? Siyempre, pag may pine-press ka rito, dadamahin mo pa yun na kailangan ready mong nape-press, di ba? Talaga firm mong nape-press. Pero dahil wala ka nang inaalala rito, mas dire-diretso, pak. Okay, no? Yan, parehas na naka-bypass, okay? So, let's begin. Unahin natin to, yung unit kay Ma'am Madeline. Dalawa to para sa kanilang mag-asawa. Hindi ko lang alam yung name ng mister niya. Sana para ma-shoutout ko, no? Anyway, hindi na naibigay ng ating kay Airsoft, okay? So, let's begin. Spray tayo sa magazine. Okay, then, yan. Pasok muna. Then, sabay na rin natin tong block. Pagsabay natin. Okay, spray rin sa magazine. Okay. After that, spray tayo sa unit. Kasa, i-lock manually. Kasa, i-lock manually. Spray sa slide stopper. Spray sa nozzle. Okay. Spray sa slide stopper. Spray sa nozzle. Okay, then, spray sa inlet valve. Spray sa inlet valve. Okay. Big man, tuwing kailan tayo nag-i-spray ng silicone oil? Every laro ko ba mag-i-spray ako? No. Okay? Mag-i-spray lang tayo pag napansin nating tuyo na siya sa oil. Hanggat nakikita mong basa pa, wag muna mag-i-spray. Sayang lang po ang silicone oil. Okay? Ngayon, itong unit na to, capable, supported only by 12 kg. Huwag natin gagamitan ng 14 or CO2. Isakto mo, then press down. 1, 2. Isakto mo, then press down. 1, 2. Okay. Ngayon, lagay tayo ng bala. Ganun pa rin dahil nga high kappa, 27 rounds maximum. Hatakin pa baba, put your right thumb here, then pump tayo ng bala. Tapos na si Jason mag-ihaw. Nagdidilig na sa likod. Okay, then dito, lagyan na rin natin to. Okay. Hindi na natin ganun pupunuin, no? Ngayon, yan, katulad dito, nakakasa na siya, di ba? I-release na lang natin. Good to go na to. Okay? Yung isa, ganun ang gawin natin. Ito, pasok. Kasa. Okay. Ito, dahil nakakasa na,
hindi na natin kakasa. Pasok na lang, then release. Ready to fire. Okay, save ko muna. Okay, unahin muna natin tong unit ni Madam Madeline Bailon. Okay, of Virac, Catanduanes. Ito na po, firing na po. Firing. Sarap, grabe ka ha. Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release magazine, release slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Yung isa, Lucas, ikaw naman dito, firing. Ayan, si Lucas, firing. Ah, grabe ka ha. Yari, mipit. Pag ano, release mo muna. Nabarahan ka malamang. O yun, nabarahan ka ng bala. Okay. Ano na kasi to, naka-bypass na. Huwag ka nang ganong manggigil. Kahit hindi, ba't maluwang to ha? Kahit hindi mo na i-press to. Ang nangyari kasi pine-press mo pa, ngayon kinakapos ka rito. Okay? Ready to fire. Kahit hindi mo na to i-press. Oh, yun. Okay? Open bolt kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Ay. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos, bago itabi unit, madam, make sure wala lamang bala. Okay? Ngayon, tapos yung unit, mas maganda kung matagal mong hindi gagamitin, pasingawin mo yung mga tirang hangin para hindi mapersa or masira yung mga valve. Okay? 1, 2. Okay. Unit natin kay Airsoft, Madeline Bailon of Virac, Catanduanes, pair of Limcat, Battlecat para sa kanilang mag-asawa. Okay? Grabe, natapos na naman ang isang hapon ng ating mga live review and unboxing for packing and shipping. Now, baka meron pang tanong na pwede natin sagutin. Sarap magkaroon yan, idol, sabi ni Ray Ferrer. Ipon lang, sir, ipon lang. Tapos, positive lang. Sure, magkakaroon ka rin nito, no? Kasi, yun nga, ginagawa nating madali ang paraan para magka-airsoft ang karamihan. Ang ganda lang ano no, ang ganda ng words na 'yan no. Tapos ayun, boss, may M4 ba kayo? Sir, M4 lahat 'yung nakikita mo sa likod ko. Para mo tinanong, Jollibee, may Chicken Joy ka ba? Or Shakey's, meron ka bang pizza? Or Greenwich, meron ka bang pizza? 'Di ba? Definitely airsoft shop to. M4 lahat 'yung nakikita mo, meron kami. Okay? Okay, good PM boss, Big Man. Receive ko na po yung unit. Maraming salamat po. Salamat po sa pagtupad sa isa kong matagal na pangarap. Okay, Simon Subiano. Okay, si Sir Simon Subiano is yung nanalo ng ating palaro, no? Yung Asyong Salonga Survey, no? Ngayon, magkakaroon tayo ng susunod na palaro. Ayan, lamang yung mga subscriber na naka-follow eh. Lamang yung mga subscriber na nanonood. Lamang yung mga subscriber na nag-share, no? Kaya mga ka-airsoft, share nyo yung live video natin para dumami tayo sa ating community at maraming makaalam ng pinaggagawa natin dito, no? Okay mga ka-airsoft, Simon, keep safe, laging ingat sa pagpapire, kailangan responsible, okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.